Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man po tayong sulok ng mundo naroroon mga idol. Welcome po ulit tayo ngayon sa ating munting bahay. BTV React po ay muling nagbabalik at muling magbibigay sa inyo ng update dyan sa mga balita tungkol sa ating bansa, sa mga nangyayari dyan mga idol. At mega love shoutout po pala sa ating mga bagong subscriber at sa mga datihan nating subscriber. At maraming salamat po sa inyo mga idol sa pagsuporta sa ating munting bahay. Wag na po natin patagalin mga idol. Ito na nga po mga idol ang sinasabi ko na hindi imposibleng bumalik ang tanim at laglag bala dyan sa ating paliparan dyan sa NAIA mga idol. At mayroon po akong ipapakita sa inyong balita at bibigyan po natin ng reaksyon kung bakit ko nasabi na bumalik na nga talaga ang laglag at tanim bala dyan sa ating paliparan. So pakinggan po natin at panoorin natin ang balitang ito. Muntikan ng maudlot ang bakasyon ng isang mag-ina sa Vietnam. Bago kasi sila makasakay ng eroplano, hinabol sila ng security at sinabing nakitaan ng bala ang bag na dala nila. Naabala na nga, tinawanan pa raw ng security ang galit ng mga biktima. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kumusta ang mag-ina at natuloy pa ba ang kanilang biyahe? Nakarating naman sa Vietnam yung mag-ina nito ring Huwebes, no? At pero dahil nga sa trauma, tila ito na raw yung kanilang huling lipad matapos nga itong nangyaring insidente. Bala, saan dito bala? Wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Rosary. Halos ibulatlat na ng senior citizen na si Ruth Adele ang kanyang bag sa boarding area ng NAIA Terminal 3 nitong Huwebes. Matapos kasing makalagpas sa huling screening area, laking gulat nila ng anak na si Kai nang bigla silang sinundan ng 3 airport security officers. May dalang cellphone photo ang mga ito at sinabing may lamang bala umano ang bag ni Ruth. Pero matapos ang higit 5 minutong kalkalan, So hindi nga kami. sa isang exclusive interview, sinabi ni Kai sa News 5 na nakasisiguro siyang hindi x-ray photo ng bag ng kanyang ina ang ipinakita ng mga security officer. Yung susi, wala pong dala yung nasusi na parang susi ng motor yung nanay ko. Rosary din po, hindi po nakita dun sa scan. Napagtanto na raw ng mag-ina na nabibiktima na sila ng pambubudol sa loob ng paliparan. Sabi ko, baka tanimbala to. Tama, tanimbala na naman kayo, no? Sa ginanong ko na. Ngayon ako nakapagsalita ng gano'n kasi talagang galit na po ako eh. Sa huli, wala raw nakitang bala sa kanilang gamit. Walang ka-remorse ni after. Kumbaga po yung eksena, pagka nagsasalita po kami, tinatawanan po kami. Ang malala, makikitang nagtatawanan pa ang mga security officer na tila walang naabala o naperwisyo. Dekada na ang lumipas ng pumutok ang tanimbala scam sa NAIA. Pero 2025 na, tila on-board pa rin ang ganitong klase ng pambubudol. Ang siste sa ganitong modus, tataniman umano ng isang security personnel ng bala ng baril ang bagahe ng isang pasahero at saka hihinga ng pera kapalit ng kanilang pag-alis at record-free na pasaporte. Wala pang komento ang Office for Transportation Security tungkol sa insidente, pero pilit namin silang kinukunan ng panig. Nitong Huwebes lang din nanumpa si Undersecretary Arthur Bisnar bilang administrator ng OTS. Dito niya nabanggit na isa sa kanilang tututukan ang pagwawalis ng mga tiwali at abusado sa kanilang hanay. Just sir, kakakausap lang natin doon sa mag-ina, doon sa Vietnam, no? At kanilang sinabi na hindi nila titigilan itong 3 security personnel dito sa airport hanggat hindi sila nabibigyan ng hustisya doon sa nangyaring aberya nitong nakaraang linggo at posible rin na magsampa sila ng kaso. Ang nakakabahala ngayon dito, Jester, ay yung ilan sa mga tao ng gobyerno na dapat makapagkatiwalaan nitong commuting public o nitong taong bayan pagdating sa transportasyon ay tila sila pa yung nagbibigay ng problema sa ating mga kapatid at sila rin yung dahilan kung bakit nawawalan na ng tiwala yung taong bayan sa sistema dito sa ating bansa. Yes, sir. Maraming salamat, Rainiel Pawid. So ayun na nga po mga idol, napanood nyo at napakinggan nyo naman po yung balita. Nung si Tatay Digong pa ang presidente na wala po yan. Laglag at tanimbala na yan. At nasabi ko na rin po yan sa inyo na talagang babalik yan ngayon sa panahon ng administrasyon na to
Dahil lahat nga po, nagsibalikan na, yung corruption, yung pulburon, lahat po yan nagbabalikan na talaga. Hindi po ako nagkamali dyan dahil talagang makikita nyo naman kung paano magpalakad ang administrasyon ngayon. May nakita pa nga ako gumagamit ng pulburon sa loob ng sasakyan. Sa bagay, wala na po tayong magagawa dyan dahil nga mismong Chief PNP nagsabi na ang bagay na yan ay hindi naman daw po sa pag-a-addict yan. Nagpapadagdag lang daw po ng oras yan. Kaya siguro yung mga ibang gumagamit talaga ng pulburo na yan, talagang wala nang takot kasi mismong Chief PNP na nagsalita ng ganyan, di ba? So balik po tayo doon sa issue, doon sa tanim at laglag bala dyan sa ating paliparan. Nakita nyo na po, ang nakakaano pa po, mali pa yung tao na pagbibintangan nila na mayroong bala ang bag. Isipin nyo po, isang senior citizen kasama yung anak, hinabol pa ng 3 security para lang dyan sitahin. At pinakita naman po, sa video nakita nyo naman po, binulat-lat po ni nanay at nung anak niya, yung mga laman ng bag niya, at wala po silang nakita, at pamukat-mukat nyo po, mali pala yung picture na ipinakita dun sa magnanay, hindi pala sa kanilang bagahe yon, sa ibang pasahero pala yon. Grabe na po kung sino pa po yung dapat nating hingian ng tulong at pagkatiwalaan, sila pa po yung nagpapahirap sa ating mga commuters, sa ating mga mamamayan. Grabe na po, hindi na po, nakakawala na po talaga ng pagtitiwala dyan sa panahon ngayon, sa panahon ngayong administrasyon na to. Ayan po, nagbabalikan na po lahat. Yan na naman po ang patunay at nasabi nga po ni nanay na, tanimbala na naman to, laglag-bala na naman kayo, di ba? Sabi ni nanay, tanimbala na naman, nagbalik na naman ang modus nyo ng tanimbala. Ngayon lang daw po siya nagsalita ng ganyan, tanimbala. Kasi bumabalik na naman po. Grabe po, sana naman po ay bigyang pansin to ng ating namumuno. Hindi po gaya noong kay Tatay Digong. Nawala po talaga yan. Nag-umpisa po yan nung bago umupo si Tatay Digong, mayroon yan laglag bala at tanimbala na yan. Pero po nung umupo si Tatay Digong, ano pong nangyari na? Inalis niya po yan. At miniting niya po talaga, pinuntahan niya mismo dyan sa airport at miniting niya lahat ng mga namumuno dyan. Kung hindi nga ako nagkakamali, tinanggal niya pa yung dating namumuno dyan, di ba? Dahil dyan sa modus na yan. At marami pong natanggal dyan dahil dyan sa modus na yan. Tapos po ngayon, bumabalik na naman. Pagkakaano ko pa nga, last 2024 pa yan Kasi may napanood po akong video na kumalat din na galing sa Bukidnon, nakalusot siya doon sa Bukidnon airport na mayroon naman scanner na walang bala yung yung malita nila. Pagdating po dyan sa Maynila, nagkaroon ng bala. Di ba po, 2024 po yun nangyari, yung napanood kong yun na video. Grabe po, di ba? Yan ang sinasabi, na talagang lahat nagbalikan sa administrasyon na to. Umpisa sa mga kurakot, pulburon. Di ba? Sinabi ko na sa unang vlog ko yan, nung unang-una ko palang na pagbigay ng reaksyon, na talagang hindi imposibleng di babalik yung tanim at laglag bala na yan sa malita. Dahil maluwag at walang pakialam ang gobyerno natin. Bakit ko nasabing walang pakialam? Di ba? Kung may takot ang mga yan sa namumuno at sa gobyerno natin, sa mga namumuno dyan, hindi yan babalik. Hindi katulad nung kay Tatay Digong pa, di ba? Matahimik at nawala lahat ng korupsyon. At yung nilaglag bala at tanimbala na yan, yan talaga, nawala talaga yan sa panahon ni Tatay Digong. Tapos ngayon, andyan na naman. Di ba? Kayo na po,
Tama nga po yung sabi ng reporter ni Sir, na talagang nawawala na ng pag-asa at pagtitiwala ang taong bayan. Kung ganun din po lang naman na kung sino pa yung dapat tutulong at dapat mong mahingian ng tulong, sila pa yung gumagawa ng modus na ganyan. Kayo na po, bahala na po kayo mga idol Basta po, ang sa akin ay aking opinion at reaksyon dito sa ating napanood na balita. Hindi po, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko OFW, mag-ingat po tayo yung mga magbabakasyon po sa atin at babalik sa ating mga bansang pinagtatrabahuan. I-check po natin ng maayos at huwag po tayong papayag ulit na mangyari yan sa bawat isa sa atin. I-check po natin at picturean po natin, kung pwede, videohan natin ang ating mga gamit na wala tayong nilagay na bala para pagdating dyan, kung sakali man nagagawin sa inyo yan o sino man sa atin ang magawa ng ganyan, may ebidensya po tayo. Di ba? Huwag po tayo, maging vigilant na po tayo dyan sa ating paliparan sa panahon ngayon sa administrasyon na to dahil mahirap po. Wala po tayong kakampi. Sa totoo lang po, wala na po. Kaya, wag po nating kalimutan. PDP, senatorial slate po. Straight vote po natin yan sa darating na Mayo, mga idol. At sa darating na 28 po, 2028, wag po nating kalimutan ang ating magiging presidente, VP Inday Sara Duterte. Maraming salamat po at magandang araw at magandang gabi. Saan man tayong sulok ng mundo naroroon, always remember po, God is good all the time. God bless you all po. BTB React is now signing off.